Hello, Kath Dan fans! Ito nga, mukhang nainggit si Sir Alden mga kasembreros sa pinagpo-post ni Ma'am Catherine mga kasembreros na semi-vacation no, doon sa Thailand. Ito nga at pumunta Sir Alden sa Batangas Farm mga kasembreros no, kung saan po ayan relax mode no ang Fulkerson family. So celebration ito ng mga babaeng malalapit sa buhay ni Sir Alden, sina Lola Linda, si Riza no, parang may birthday celebration if I'm not mistaken si Riza mga kasembreros no, kasi nga dito sa cake or sa parang pinost ni Riza sa kanyang Instagram account, parang birthday greeting ito mga kasembreros, may cake at saka may balloon no, dito nga sa kanyang mesa mga kasembreros. So ang ganda no, parang cake talaga ito mga kasembreros siguro, pero iba yung texture niya, so baka ano na siya, parang may icing something like that yung kanyang texture. Tapos si Sir Alden, yung kanyang pinost kasi pareho dun sa pinost ni Ma'am Catherine, parang nature siya, dun sa may Thailand nga na kung saan ay nakabandana si Ma'am Catherine. Tapos parang nasa labas siya na parang may mga puno-puno. So si Sir Alden din ay nag-post ng mga puno-puno na something, may umuulan dito mga kasembreros. So nung mga Kathniel days pa, si Ma'am Catherine talagang pumupunta rin siya dito sa Batangas no. Hindi ko alam kung yung Batangas farm na pinupuntahan ni Sir Alden dito ay isa lang sa pinupuntahan ni Ma'am Catherine kapag pumunta siya dito sa Batangas. Kasi dito nga sa mga pictures na yung dati pa mga luma pa ito mga kasembreros ay parang pareho yung view no. May mga swimming pool and so on mga kasembreros. So kasi di ba parang may The Farm yata sa Batangas mga kasembreros, parang tourist destination siya dyan. Parang sinearch ko si Ma'am Julina Magdangal, nakita ko rin pumunta dyan kasama yung kanyang pamilya. So pero hindi ko na kinuha yung video mga kasembreros, pero yung The Farm sa Batangas mga kasembreros. And then yun nga no, talagang ang Fulkerson family ay nag-relax kasi nga sobrang nakakapagod no ang ginawa ni Sir Alden. Yung dami niyang busy yung kanyang schedules mga kasembreros, kaliwat kanan. So pero rin po no, si Ma'am Catherine, so na-confirm natin na parang endorsement or project pala yung ginagawa niya doon sa Thailand. Kasi dati parang yung shoot niya doon sa Thailand din, maliban sa nagbabakasyon siya doon. Ngayon kasi parang ang purpose niya doon ay hindi lang magbakasyon, kasi kasama niya yung glam team parang mostly kapag kasama niya yung glam team, pag hindi niya tinitreat ay may ginagawa silang project mga kasembreros. So ganun po yun no. Kasi nung January ay yun pa yung time na parang nilibre or parang tinreat ni Ma'am Catherine mga kasembreros ang kanyang glam team. Pero ngayon ay parang may ginagawa silang project sa Thailand. So baka collaboration mga kasembreros ng isang Thai corporation. And then ito, next item natin mga kasembreros. So ang lalim ng pinost ni Sir Alden dito no, pero sobrang nakakatuwa ito. Parang paulit-ulit na na post na reminder mga kasembreros. Sasabi niya dito na mag-focus no. When you focus on the good gets better. So parang ilang ulit itong tawag dito, parang inulit-ulit niya naka-post mga kasembreros or sinulat. So parang basta sobrang dami. So kasi tama no, kapag nakafocus tayo sa mabuting ginagawa, tama ang ginagawa, no, makaturungan and so on. So nagiging better siya, mas nagiging productive at nagiging beneficial siya mga kasembreros. And then part ng kanyang Instagram story mga kasembreros, or part ng kanyang product mga kasembreros no, which is meron din si Ma'am Catherine, ay itong kanyang Alpha Pro Dog Food no. Nag-release sila ng panibagong teaser photo. Sabi niya dito, mga aspin mahalin ang sariling atin. Tapos ang cute dito, may damit ang aso mga kasembreros. So Alpha Pro Dog Food no, dama ang siya. Si Ma'am Catherine, meron ding pinost para sa kanya no, itong kanyang Zion nga na parang massage chair siya mga kasembreros no. Na kung saan ay ito yung sinute niya no nakaraang mga linggo pa mga kasembreros, na naipakita rin natin dito sa vlog natin yung video na BTS or behind the scenes. So self-care starts with Zion. So ang lupit rin pala itong Zion no, kilalang kumpanya mga kasembreros when it comes sa
mga furniture and mga equipment na kagaya nito, no, massage chair mga kasembreros. So Zion offers smart, advanced massage chairs and saunas designed to enhance your health and overall well-being. So sabi niyang ganito mga kasembreros. And then ito, si Ma'am Abby Marquez, nag-post siya, no, ng hindi nakawaki. Ito pala si Ma'am Abby Marquez, siya pala yung lumpia queen, no, na tinagurian na isang sikat na vlogger din ito mga kasembreros or influencer, si Ma'am Abby Marquez. Kasi nung nakaraan ay yung pinost ko ay yung nakawaki sila. So ito ay naka-formal sila na picture taking or picture mga kasembreros. And then ito, next item natin mga kasembreros. Itong kaya Nanay Christopher Min na parang sinasabihan doon ng mga ibang bashers na si Ma'am Maris Racal daw ay parang sinasabihan mga agaw, no? Kasi nga inagaw niya daw si Sir Daniel Padilla kay Ma'am Catherine. Kasi nga napapabalita ngayon na si Ma'am Maris Racal at saka si Sir Daniel Padilla ay nagkakamabutihan, no, according sa mga pictures and photos mga kasembreros na nagsisilabasan online. So kung kaya parang sasabi ng mga tao dito or ng mga netizens na pro kay Ma'am Catherine ay mga aagaw. Para sa akin mga kasembreros ay wala nang effect ito kasi nga si Ma'am Catherine naka-moved on na, tapos kung pa yung magkabilang party na involved ay naka-move on na sila pareho. So parang wala nang sense kapag tayo po ay mag-aalburuto pa at magagalit na sabihan si Ma'am Maris kasi pareho naman silang single, no? So they can do whatever they want mga kasembreros sa kanilang buhay. So yung term ng mga aagaw siguro ay sabihin natin na kapag nasa relasyon pa si Ma'am Catherine at saka Sir DJ, tapos inagaw ni nagkaroon ng third party si Ma'am Maris nga. So yun siguro masabi yung mga aagaw. Pero pagka ganito na matagal nang naka-move on at saka nagkaroon sila ng closure mga kasembreros, ay kumbaga pa respetuhin na natin, no, yung kampo at yung desisyon ng mga tao kasi sila. Siguro ang magandang gawin dito ay sabi nga ni Sir Alden ay let's focus on the good kasi ang good ay mag-produce pa ng better results mga kasembreros. And then ito, pinost ng isang workers or isang staff dito mga kasembreros sa behind the scene nga, no, ni Ma'am Catherine mga kasembreros. Dito sa Conzays niya, no, although matagal na itong Conzays niya na advertisement ay ngayon lang kasi kanina lang pinalabas, no, or pinost ng part dito mga kasembreros sa ginawa nilang shoot or taping mga kasembreros. So kasama nga siya Ma'am Catherine. So sa loob lang para siya lahat, no. Yung yung sa akala kasi natin nasa labas siya ng na merong mga kotse or parang may mga tubig-tubig. So ito pala ay nasa loob lang siya mga kasembreros and mga Catherinatics. Then ito, last item natin mga kasembreros. So dito ko nalaman na napakahalaga pala talaga ng Carson City sa Nevada mga kasembreros ni Sir Alden, no? Kung kaya parati rin niyang binabalik-balikan kaya nung nakaraan, no, pumunta sila dito sa Carson City ulit kasi nga parang tapos sa Japanese restaurant nung nagkaroon sila ng GMA Pinoy TV na event doon sa Carson City, doon parang nagsimula yung Magnolia journey niya na kinuha siyang endorser mga kasembreros. And to cut a long story short ay si Ma'am Catherine yung pinartner sa kanya mga kasembreros. So kung kaya pala binabalik-balikan pati si Ma'am Catherine, no, at saka si Mami Min pumupunta rin dito sa Carson City sa Nevada mga kasembreros. So kaya pala siya historical, no, sa Catden mga kasembreros and maging yung Magnolia. So ito pala yung storya niya. So ngayon ko lang nalaman nung pinakinggan ko ng kasi clear kasi yung pinost na ito ng Magnolia event nila nung nakarang araw mga kasembreros. Kung kaya dito ko nalaman, no. So ito pala yung storya niya. So yung first time daw ay parang hesitant pa daw, no, yung producer na kumuha sa kanya sa brand endorser ng Magnolia. Pero nga, no, nagustuhan din siya sa huli mga kasembreros. Alright, so po sa ating Catherine items. Nawa po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is August 6, 2025.
Wednesday na po. Blessed evening po sa bawat isa and magsasara na po ang tindahan ni Kasombrerong Dennis. Para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Ang title, Nakatatanda. 1 Peter 5:5. Likewise, you younger people, sa mga nakakabata, submit yourselves to your elders, sa mga nakakatanda. Yes, all of you be submissive to one another, sa bawat isa, and be clothed with humility, for God resists the proud but gives grace to the humble. So maraming considerations at reminders si Apostol Pedro dito mga kasembreros sa kanyang salita no sa 1 Peter 5:5. However, ay in-emphasize ko lang dito yung nakatatanda mga kasembreros as a sort of reminder na rin no sa ating mga kabataan, sa ating mga anak, no sa ating mga kapatid for example na dapat po ay maging magalang po tayo, especially po sa mga senior, no, sa mga stranger people na nami-meet natin kung saan-saan at kung anong oras, panahon. So wala pong pinipili ang pagiging magalang mga kasembreros. Ang pinakaunang letter ni Apostle Peter mga kasembreros ay naglalaman ng number no of significant themes that are worth exploring in depth. So napaka-relevant dito kasi mga kasembreros kung kaya isinama ko siya sa topic natin sa salita ng Panginoon mga kasembreros. And number one na dito yung paggalang at saka yung pagpapakumbaba mga kasembreros, tapos yung submission, yung pagiging masunurin natin mga kasembreros, and the relationship between different members of a community as well as the divine perspective on these aspects of human interaction. So relasyon natin sa ating magulang, sa mga tiyo, tita, sa ating mga especially sa ating mga lolo-lola, and so on mga kasembreros. So sa church, this is actually Apostle Peter was talking or reminding the church mga kasembreros, the Christian church sa kanilang community na mga kabataan kailangan maging mapamasnurin tayo at igalang natin ang mga nakatatanda mga kasembreros no. At saka kasi ang mga ang good fruit at ang mga mabuting ugali mga kasembreros, timeless yun sila no. Kung maging mabuti ka ngayon, dapat magiging mabuti ka bukas no, and so on and so on. Habang nabubuhay ang tao, dapat nakadikit na sa atin na parang balat natin yung mga good characters na nagre-represent at nagpapatunay na tayo po ay mga tinubos at ang mga anak tayo ng Panginoon. Kasi kapag mabuti ang tatay mo, dapat ikaw na anak, mabuti ka rin, no? At saka you are doing good things. Kailangang manahin natin kung ano man yung good traits or mga mabuting ugali ng ating tatay. Since tatay natin si God the Father, no, si Jesus Christ mga kasembreros ng ating firstborn, dapat tayo din po ay nagiging reflection ba, nagiging ilaw mga kasembreros ng ating tatay na ubod ng buti and source of kabutihan mga kasembreros. The first theme of this verse is humility. Okay? Humility not in a sense of kumbaga pa hindi siya yung humility na ito hindi lang yung nagpapakumbaba ka all the time na may mga times kasi na iba yung pagpapakumbaba na sarcastic tapos may pagpapakumbaba talaga na genuine mga kasembreros, and yung pagsusorry kahit na minsan ikaw nagkakasala. So sign din yun ng humility mga kasembreros kapag nagkakaroon kayo ng hidwaan, ng misunderstanding ng pamilya, ng asawa, ng kapatid, and so on. And then ikaw yung muna nagsasorry, ay talagang sign din yun ng humility. And of course, no, sa mga matatanda natin, talagang, kasi hindi natin ma-feel yun mga kasembreros na mga bata. Kapag tayo po ay hindi pa naging matanda, no? Yun nga, sabi ng kasabihan, ng old proverb na wait until they become. Mararamdaman mo pag naging magulang ka, no, kapag sinusuway mo yung magulang mo na bata ka pa. Tapos pag ikaw naman nagkaanak, saka mo naman realize na, kasi di ba yung mga magulang natin talagang ubod ng yung reminders na ma-feel mo lang yan kapag nagiging nanay ka na, nagiging tatay ka na, and so very true mga kasembreros. And huwag na nating antayin na maramdaman pa natin na nandyan na tayo sa kahirapan na may gatas ng anak natin, hindi tayo makabili, no, kahit diaper and so on. So wag nating antayin. That is why it's really important na kapag nasa season ka ng learning, ikaw na kabataan, ay sundin mo ang mga nakakatanda at igalang natin, no? Kasi nga ang mga kasabihan ng reminders ng mga nakakatanda sa atin, especially our parents, ay para po sa ating ikakabuti ng mga anak. So wala pong magulang na mag-a-advise
at magpapaalala sa atin na, o sige mag-addict ka, o sige magdroga ka, o sige wag ka nang mag-aral, o sige tumambay ka na lang, o sige mag-asawa ka ng maaga, o magkaanak ka ng maaga. And then so wala pong magulang na gano'n naman siguro. So kung meron man, siguro may diferensya sa isip mga kasembreros, no? Or sarcasm na sinasabi niya, pang ridicule ba, para lang tayo ay tumino mga kasembreros. Kasi may mga gano'n pag hindi na kayang disiplinahin ng nanay or ng tatay, o sige, pagpatuloy mo yan kung yan gusto mo. So parang di ba may ganun mga kasembreros. So humility mga kasembreros, Peter instructs his readers sa atin, tayo, to be clothed with humility, highlighting the importance of this virtue in the Christian life. Humility is a central characteristic ng ating pagiging anak ng Diyos mga kasembreros. So yun nga, kung kaya isa sa mga spirits niya, isa sa mga parating reminder sa atin na huwag tayo maging mayabang. Kasi pag naging prideful tayo, pag nagiging braggart tayo mga kasembreros, kapag nagiging boastful tayo, yung ipinagyayabang natin yung ating mga sariling gawa, yung ating kakayahan, yung ating talino, yung ating skill, ay nagkakasala at ayaw na ayaw po ng Panginoon yun mga kasembreros. That's why kailangan itapak natin ang ating mga paa sa lupa all the time. Humility, as it reflects an attitude of dependence on God rather than on one's own strength or ability. So, wala tayong dapat pagtiwalaan at pagsalamatan mga kasembreros kundi ang Diyos. Yung talino natin, yung skill natin, etc. Throughout the Bible, humility is exalted as a key as it aligns them with the external example of Jesus, who humbled himself and became obedient unto death, even death on the cross, or even death on the cross. So that's Philippians 2:8, no? Si Jesus Christ talaga ang pinaka quintessential, kumaga pa perfect na example, impeccable example, infallible example mga kasembreros, na ang Diyos po natin ay dapat na siya yung ating model, siya yung ating pinaka-example. Kung ang ating magulang nagkakamali, so there's Jesus Christ na perfect. Now, the verse concludes with a profound declaration about God's response to humility and pride. It states, God resists the proud and gives grace to the humble. So, talagang na-attract mga kasembreros ang tao ang Diyos mga kasembreros sa humble. Especially yung mga magagalang, no, yung mga gumagalang at saka sumusunod sa mga magulang, minamahal ang magulang. And ang pinakaunang pinakaunang commandment na utos ng Panginoon na may pangako mga kasembreros ay ang igalang natin ang ating mga magulang, especially yung ating mga nakakatanda na rin, no? So kasi yan, general category na po iyon. So the Christian community is to function as a place of mutual submission, with each member recognizing and honoring the contributions of others. So this ties in with the broader biblical theme, mutual respect and care for one another as part of the body of Christ. So that's also according to 1 Corinthians 12:12-27 mga kasembreros. So bilang isang simbahan, bilang isang church, bilang isang pamilya, we have to have and we must be united mga kasembreros. Kasi yung pagsunod mo sa magulang mo at saka pagsunod mo sa mga nakakatanda, paggalang sa mga nakakatanda, pagmamahal mo sa kanila, pag-care mo sa kanila, pag-understand mo sa kanila, pagiging humble mo sa kanila, ay nagsasign po yun ng humility, no, pagpapakumbaba ang loob sa loob ng tahanan. Symbolically, the concept of being clothed with humility evokes imagery of putting on a garment or armor. This visual metaphor suggests that humility is not just an internal disposition, but also an outward expression that can be consciously adopted and displayed. So ito po ay napakahalaga talaga kasi igagalang mo ang iyong ang mga nakakatanda kasi humble tayo. Marami ang nagagawa at marami ang good result, kumaga pa good outcome ng pagiging humble mga kasembreros, no? Pag humble tayo, nagkakaroon tayo ng good relationships, no? Talagang merong peaceful na relasyon sa loob ng tahanan, nagkakaroon ng maraming ng maraming outcome, naging productive tayo bilang magpamilya kasi nga we humble down sa bawat isa mga kasembreros. So if we don't have church, no, talagang sa bahay natin talagang unang-una, let's apply the essence of humility, the trait or ugali ng pagiging humble mga kasembreros. Alright, so naman po sa ating Word of God, naman po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at saka humility mga kasembreros at paggalang sa mga nakakatanda. In Jesus' name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. Halaga.